Ladies and gentlemen, magandang araw po sa lahat, lalo po sa aming mga subscriber, viewer at visitor sa aming channel. Kung kayo po ay bago pa lang sa aming YouTube channel, kayo po ay malugod naming iniimbitahan na kayo po ay mag-subscribe para po inyong makita ang lahat ng ating mga property for sale at pati po yung mga bago nating upload, inyo po agad makikita niyan. Ang property po na kinukuha na natin ng video, ito po ay naka-location sa Santa Maria, Laguna. Ito po ay may total lot area na 2 hectares. Ito po ay titulado at ibinibenta po sa halagang 500 pesos per square meter. Magtataka po kayo bakit po siya mahal. Kaya po siya mahal, ladies and gentlemen, dahil napakarami pong tanim ng property, punong-puno na po ito ng tanim. Ang matatagpuan sa loob ng property, 400 mahigit po na nyog at meron po tayong mga dalandan na mahigit 500 at ang ating mga guyabano mahigit din po 500 na puno at ang saging po natin more than 3,000 po na puno at ang mga nyog natin nagbubunga, pati po ang mga saging nagbubunga po yan, yung star apple nagbubunga at meron po tayong mga mangga na nagbubunga na rin po yan at pati po yung mga guyabano. Ang matatagpuan po natin ang mangga dito, more or less mga 100 na puno at may star apple na mahigit 20 at meron din po tayong chisa sa loob ng property ito at may santol, may avocado at iba't ibang klaseng puno po yan ang mga nagbubunga. Nandito po nakikita natin ang loob ng property, kahit saan po natin ipihit ang ating camera at ang mahagi po talaga ay puro tanim. Ang kagandahan po sa property nito ay naka-frontage po tayo sa Barangay Road na more or less ay mga 100 meters. At ang lupa po ay patag na patag. Wala po tayong problema dito sa slope dahil napakapatag po ito. At ang sasakyan po may dali lang may pasok. At ang layo po natin, more or less sa National Highway ay 1 kilometer lamang po, ladies and gentlemen. At kung kayo po ay magmumula ng Pasig City, Manila papunta sa property ito, more or less 2 hours lamang po ay nandito na kayo sa property. At malapit lamang po ito sa eskwelahan, sa simbahan, sa resort, sa subdivision, sa public market, malapit po tayo. At sa mga restaurant ay malalapit lamang po tayo, ladies and gentlemen. At kung kayo po ay pupunta ng Jollibee Tanay, town proper po, more or less travel time ay 30 minutes na nandun na po kayo. Ang mga karating po nating bayan, ito po matatagpo natin mga karating bayan, Hala-Hala, Siniloan, Pami. Pagkatapos po itong Pagsanhan ay malapit na po tayo dyan. At kung kayo po ay pupunta po sa Little Baguio, ang malamig na klima sa Infanta Quezon, travel time magmula po dito, more or less ay mga 25 minutes ay nandoon na po kayo. At kung kayo po ay pupunta ng Regina Rica Church, diyan po sa Sampaloc, Tanay, galing sa property ito, more or less travel time ay mga 30 minutes lang po ay nandoon na kayo. Ladies and gentlemen, kung kayo po ay naghahanap ng property for sale na inyong bibilihin at wala pa po kayo nakikita at wala pa rin po kayong agent and broker na kausap, kayo po ay malugod namin inimbitahan maghanap po kayong property for sale sa Philippine Real Estate TV dahil napakarami po nating property upload yan. Pero bago po kayo maghanap, siguraduhin po muna ninyo na kayo ay nakapag-subscribe na para inyo po makita lahat yan. Kung sakali po wala kayong napili at wala kayong nagustuhan, kayo po'y malugod naming iniimbitahan na kayo po'y mag-request sa Philippine Real Estate TV ng property for sale dahil kayo po'y aming hahanapan. Ang kailangan nyo pong gawin ay banggitin sa amin kung saan kayo bibili, ilan pong lot area, ano pong detalye ng property ang hinahanap nyo at magkano ang budget para kami naman po agad naming i-offer sa inyo kung meron na kami. Kung sakali pong wala ay kami po'y maghahanap ng para sa inyo na bibilin. Ang lagi po naming paalala sa ating mga first timer buyer at mga first timer na mga seller or lot owner, ladies and gentlemen, ang Philippine Real Estate TV po dahil nandito po ang mga professional na realtor, kayo po ay gagabayan namin sa inyong pagbili at sa inyong pagbita ng lupa sa tamang proseso na hindi po kayo magkakaproblema. Ang kailangan po natin gawin, pare-pareho po natin sundan ang tamang proseso. Kung kayo po ay buyer, kailangan po kayo na mag-verify. Verification first before payment po tayo. Alamin po natin ang lupa na binibenta sa atin kung may problema o wala, kung may kaso o wala, para po ating mapakinabangan ang pera na bibitawan natin at ang lupa na ating bibilin ay ating pong magamit. Tungkol naman po sa ating mga lot owner seller, ladies and gentlemen, kung kayo po ay nagbibenta ng lupa, ang hiling po namin sa inyo, asikasuhin nyo po ang lahat ng mga requirements sa pagbenta ng lupa. Ano-ano po yan? Hingi na po kayo ng latest barangay certification at cadastral map, tax clearance certificate para may pakita po natin sa buyer na ang property natin ay walang utang sa buwis. Ihanda nyo na rin po yung lot plan, yung tax declaration through certified copy, land title through certified copy. At kung patay na po ang nakapangalan dyan sa titulo, ay kailangan na po agad kayo magpagawa ng extrajudicial settlement. At i-publish na po, kailangan na po kayo makakuha ng publication certificate. At ang lahat po ng mga tagapagmana, kailangan po na makapirma kaagad dyan sa
sa extrajudicial settlement. At sa bintahan po, wala pong mga buyer na nagbibigay po kaagad ng buo na bayad. Ang kailangan po ay mag-earnest money muna tayo, at pag earnest money na po, yan na po yung goodwill. Patunay po na bibilhin nila yan. Kahit na po gastusan natin ang ating property, may siguradong bibili. At kung wala po kayong pera, ang buyer na po ang bahala gumastos dyan. Ang kailangan lang po dyan, ang lahat na magagastos ni buyer sa lahat ng mga dokumento na kailangan sa pagbili ng lupa ay ibabawas po sa babayaran sa inyo, para po maayos na ang lahat ng mga papeles, mga dokumento, kung ano pa po ang kailangan na requirement sa pagbinta ng lupa. Kadalasan po ang ginagawa po ng Philippine Real Estate TV, si buyer po ay nag-a-advance payment po yan, dahil ang mga lot owner ay madalas po kaya sila nagbibenta ay wala silang pera at wala silang panggastos sa pagkuha ng mga dokumento, lalo na po sa pagpa-extrajudicial settlement. Kaya ang mga buyer naman po pumapayag po yan na sila ay mag-advance payment para po inyong makumpleto ang lahat ng kailangan sa pagbinta ng lupa ng mga requirements. Ang Philippine Real Estate TV po ay katulong nyo, nakikipagtulungan sa inyo. Ang goal po natin dito, mabinta ang lupa. Ang goal ni buyer, mabili ang lupa. Ang goal naman po ng Philippine Real Estate TV ay mabinta din po ang lupa. Kaya tayo pong tatlong side ay magtutulungan po tayo upang matapos po ang ating transaksyon na successful po tayo, na wala lang naging aberya at hindi magkakaproblema si buyer, hindi magkakaproblema si owner, at wala naman po problema sa mga ahente. Happy viewing po sa lahat at maraming salamat po sa inyong panonood. Shout out po sa ating mga lolo at lola.